Kasalukuyan ng tinatawid ng bagyong Enteng ang Northern Luzon matapos maglandfall sa Aurora. Maki-update tayo sa sitwasyon sa Ilocos Norte sa pagtutok live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Mel, nakaalerto ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa probinsya ng Cagayan sa posibleng epekto ni Bagyong Enteng. Nakahanda na rin ang lahat ng evacuation center, hindi lang sa Cagayan kundi maging sa Ilocos Norte. Bago pa man ang inaasahang landfall, ilang oras na nang nakataas ang storm signal number 2 dito sa Cagayan. Kaya nakataas sa red alert status sa probinsya at pinaghahanda ang mga residente hindi lang sa ulan kundi sa inaasahang pagtaas ng antas ng tubig. Dahil posible ang flash flood sa paanan ng mga bundok, inabisuhan na ang mga residenteng lumikas sa mga evacuation center. Nakaranas na rin ng malakas na ulan sa La Union, kaya halos zero visibility sa San Fernando City. May mga binahang kalsada na sinuong ng ilang estudyante. Apektado na rin ang mga nasa tabing dagat ng Dagupan, Pangasinan, kabilang ang mga mangingisda. Natatakot po kami kasi kapag bagyo, wala silang makuhang isda, wala kaming mauulam. Diyan lang po kasi kami umaasa. Mel, sa ngayon mahigpit na minomonitor ng Philippine Coast Guard ang mga baybayin sa probinsya ng Cagayan, ganun din sa probinsya ng Ilocos Norte. Mahigpit din ipinapatupad ang no fishing at no sailing policy. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.